Natupad na pangarap ng Lakers naging bangungot naman sa Mavericks. LeBron gustong ang Lakers ang mag-adjust kay Luka at Dwayne Wade nagbabala sa maidadala ni Butler sa Warriors. Magiging contender ang Warriors sa susunod na 3 taon. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Nag-text si LeBron James kay Luka Doncic noong umaga ng debut ng kanyang bagong kakampi sa Los Angeles Lakers. Tinatanong kung gusto niyang maging huling ipapakilala sa mga starters para sa laro laban sa Utah Jazz. Ngayon, sagot ni Doncic, "Kung maaari, hayaan mo akong kunin ito." At sa 4 na salitang mula sa announcer ng Lakers na si Lawrence Tanter mula sa Slovenia, Luka Doncic, opisyal na itong nangyari. Suot na ng 25 taong gulang, 5 beses na All-NBA First Team Selection ang Forum Blue at Gold. Ang pangarap sa Los Angeles ay isang bangungot para sa Dallas Mavericks, ngunit ito ay realidad. Si Luka ay isang Laker na. Totoo ngang ipinagpalit siya ng Mavericks para kay Anthony Davis, Max Christie at isang first round draft pick 2029. Ito ang naging resulta ng isang linggong pagitan ng Doncic trade at kanyang debut. Sa panahong iyon, ang tila pinakakatangahang trade sa modernong kasaysayan ng NBA ay lalo pang lumala sa Dallas habang lumilipas ang araw. Ang balita tungkol sa trade ay ikinagulat ng buong liga. Ang mga manlalaro ng kalibre ni Doncic ay ang mga nagdadala ng kampyonato sa NBA, tulad ng kanyang pagdadala sa Mavericks sa NBA Finals noong 2024. At hindi karaniwang ipinagpapalit ang ganitong klaseng star bago pa man umabot sa kanilang prime years. Maging ang Lakers ay nagulat. Ayon sa isang source mula sa locker room ng Lakers matapos ang trade, "Nagulat kami, to say the least." Sa introductory press conference, pinasalamatan ng Lakers executive na si Rob Pelinka ang general manager ng Mavericks na si Nico Harrison para sa trade na ito. Tinawag itong isang regalo at isang makasaysayang pangyayari sa NBA. Lahat ay naghahanap ng paliwanag, ngunit ang unang ulat ay hindi nagbigay ng sapat na sagot. Wala namang indikasyon mula kay Doncic o Dallas na tatanggihan niya ang $345 million Supermax extension na pwede niyang makuha sa Hulyo. Hindi ko ito tatanggihan. Napakadaling sagot niyan, sabi ni Doncic. Sa halip, sinabi ni Harrison sa ESPN na, "Naniniwala ako na ang depensa ang nagdadala ng kampyonato. Naniniwala akong ang pagkakaroon ng isang all-defensive center at isang all-NBA player na may defensive mindset ay nagbibigay sa amin ng mas malaking tsansa. Nakaset up kami para manalo ngayon at sa hinaharap." Mukhang naniniwala siyang maganda ang trade na ito. Pero pagkatapos, nagsalita pa si Harrison. Lumabas na siya lang ang direktang nakipag-usap kay Pelinka, isang matagal na niyang kaibigan. Hindi man lang sinubukan ng Mavericks na lumikha ng bidding war para sa isa sa pinakamalalaking bituin na kailanman ay naging available sa trade market. "Hindi ako magsasalita ng masama tungkol sa anumang manlalaro. Hindi makakatulong iyon sa amin o sa akin," dagdag pa ni Harrison. "May mga taong akma sa kultura at may mga taong nagpapalakas sa kultura at magkaibang bagay ang dalawang iyon. Ang paniniwala ko, ang mga pumalit ay magpapalakas sa aming kultura." Wait, ano? Ibig sabihin ba nito, hindi akma si Doncic sa kultura ng Dallas, samantalang siya mismo ang kultura ng Dallas? Ang pinakamatinding dagok. At parang hindi pa sapat ang lahat ng ito, dumating ang pinakamalupit na insulto noong linggo nang sabihin ni Mavericks Governor Patrick Dumont, "Kung titignan mo ang mga dakilang manlalaro sa liga, Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, lahat sila ay may iisang layunin, ang manalo. Kung wala ka niyan, hindi ka dapat bahagi ng Dallas Mavericks." Talaga ba? Samantalang si Jordan ay mahilig mag-golf at magsugal sa pagitan ng mga laro. Si Bird ay nasangkot sa isang suntukan sa isang bar at si Shaq mismo ay minsang nagsabi, "Nasaktan ako habang nasa oras ng kumpanya, kaya bakit hindi rin ako magpagamot sa oras ng kumpanya?" Ang hindi nila naunawaan, hindi singular focus ang nagdadala ng kampyonato. Ang star na tulad ni Luka ang tunay na nagdadala ng kampyonato. At kung hindi pa malinaw, hindi pa man siya nag-26 na taong gulang. Noong Martes ng araw, kasama na ni Doncic si LeBron James sa korte. Sa unang 2 posisyon ng laro, pareho silang nagbigay ng alley-oop kay Jackson Hayes. Pagkatapos, nag-pass si Doncic kay James para sa isang fast break dunk sa ikalawang quarter. Walang kahit sinong nag-iisip na hindi siya bagay sa Lakers.
Sa katunayan, bago magsimula ang laro, malinaw ang mensahe ni Lebron kay Doncic. Luka, maging sarili mo. Huwag kang mag-adjust sa amin. Kami ang mag-a-adjust sa'yo. At parang idinagdag niya ang iniisip nating lahat. Hindi pa rin ako makapaniwala. Si Luka ay isang Laker na. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo ngayon sa Dallas? Sa ibang balita naman, ito ay magtatapos sa trahedya, ito ay trahedya. Sinabi ni Dwayne Wade tungkol sa magulong paghihiwalay ni Jimmy Butler sa Miami Heat. At ganun na nga, nag-impake si Butler at nagtungo sa kanluran, sumali sa Golden State Warriors sa isang blockbuster na 4 na kuponang trade. Habang iginigiit ng All-Star forward na nabalik na ang saya niya, naniniwala si Wade na ginawa ng Warriors ang tamang hakbang upang maging instant contender, hindi lang ngayong season kundi sa susunod pang 3 taon. Ito ay isang all-in move para sa susunod na 3 taon ng Golden State, sinabi niya sa The WY Network. Bilang isang dating alamat ng Heat, alam ni Wade kung ano ang kinakailangan upang maghabol ng isang kampyonato, at habang naglalaro pa rin sa mataas na antas si Steph Curry, nakikita niya ang pagdating ni Butler bilang isang kinakailangang sugal. Kapag meron kang isa sa pinakamahusay na manlalaro na nagsuot ng jersey, tungkulin mong tiyakin na may pagkakataon silang manalo kapag sinabi nilang kailangan nila ng tulong, dagdag pa niya. Pero ano ang nagbibigay kay Wade ng kumpiyansa? Simple lang, mas kilala niya si Butler kaysa sa karamihan. Kapag tinitingnan ko ito mula sa pananaw ni Jimmy, bumabalik ako sa Jimmy na nakilala ko sa Marquette, ang Jimmy na nakilala ko sa Chicago bago pa siya naging All-Star, paliwanag ni Wade. Ang Jimmy na parang isang mabangis na aso na nakawala sa tali, dahil ngayon makakapaglaro siya ng malaya bilang siya mismo. Sa Miami, madalas na karga ni Butler ang bigat ng opensa. Ngayon, kasama sina Curry at Draymond Green, makakapaglaro siya ng mas maluwag at isang malaking banta ito para sa liga. At sa kanyang debut sa Warriors, agad niyang pinatunayan na tama si Wade. Umiskor si Butler ng 25 puntos sa 7 of 12 shooting, may 4 na assists at 2 rebounds. Higit sa lahat, tinulungan niya ang Golden State na burahin ang 24-point deficit at talunin ang Chicago Bulls 132-111. At sa kanyang pangalawang laro, gumawa pa rin ito ng impact sa court laban sa Bucks na may 20 puntos. Alam kong nabalik na ang saya ko ngayon, sabi ni Butler, senyales na tuluyan na siyang nakamove on. Ano man ang nangyari sa Miami, nakalipas na iyon. Ngayon, ang focus niya ay ang paghahabol ng singsing kasama si Stephen Curry. Natural lang na may masasabi si Dwayne Wade tungkol dito. Sa kanyang podcast na The Why with Dwayne Wade, binalikan niya ang naging epekto ni Butler sa franchise. Ang Heat ay naging ligtas na kanlungan para kay Jimmy noon, at si Jimmy ang eksaktong star na kailangan ng Heat sa loob ng 6 na taon. Finals appearances, malalaking sandali na pinagsamahan nila, sabi ni Wade. Sa loob ng kanyang 6 na season sa Heat, nag-average si Butler ng 21 points, 6 rebounds at 5.7 assists per game, at pinamunuan niya ang team sa malalalim na playoff runs. Kaya para kay Wade, hindi kailangang matapos ito sa ganitong paraan. Nagtatapos ito ng trahedya, ito ay trahedya. Isang malungkot na paraan upang matapos ang isang relasyon, aniya. At bilang isang legend ng Heat, ipinaliwanag niya kung paano ito nakaapekto sa franchise. Ito ay isang pangit na marka sa aming koponan, isang mantsa sa aming franchise na patuloy naming nararanasan ang ganitong uri ng paghihiwalay, inamin ni Wade. Sa huli, itinuro niya ang banggaan ng mga ego at pride sa likod ng eksena bilang dahilan kung bakit nasira ang reputasyon ng team. Marami sa nangyayari ngayon ay pangit dahil alam kong walang maayos na komunikasyon, aniya. Ngayon, may bagong simula si Butler sa Warriors at susubukan ang paglalakbay na sana ay makuha ang isang championship. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa mensahe ni Wade tungkol sa maidadala nito sa Warriors?